Sino ang pinaka-ano mo sa LPO? Sa Roro? Sino pinaka-contact mo? Yung sila ano lang sir, sila din. Din highway. Kumbaga, hindi kayo sinukontak. Hindi sir, Lalabas na kayo mga... yung ano namin sir, yung mga campaign material namin sir, lalo na sa personal namin na pera. Para i-campaign na. So yung pinaka-connect mo sa Roro? Yes, sila din highway. Ano nasaan yung base? Manila base. Pero hindi siya talaga. Hindi sir. Pero ang start kasi ng Roro sir, dahil sa akin kasi yung pamilya ko sa Iloilo, Roro talaga, Rojas talaga. Kaya Kaya yun, i-explain ko sa kanila, gusto nyo ng pagbabago, nakita na natin na atik. Ang tawag kasi namin ng dito siyempre, isa atik-atik. Atik naman na sila siyempre. Ano yung atik niya? Yung sinuang? ano yun? Kaya magsabi siya kung hindi. Tatawanan na siya. Bakit Ano? yung tatawa? Silang tinuod. Natik. Yung sinungaling na ng attorney ba? Bakak. Yung sinabi mo Ano ibig party sabihin sa ng alam natin na hindi totoo? Ano ibig sabihin? Yung weakness ang talaga yung totoo. Lalo na yung husband ko, tidak namin sila. yung sinabi mo yung sa cooking. O yung sabi mo. Oo. Kasi yung, meron kasi dyan yung station 21. Diyan sa tama kasi. Station po. Bukod yung sa after that, nasa Kulmi. Restaurant ba? Yan siya sir, nakapasok kami doon, kasama namin yung Basiko. Talaga nakita namin yan, talaga mga party drugs. Yung hanapan namin, meron malasan dito sa MOA. Dito sa MOA yung ano sa baka. Sabi na nagkalamas ba ito? Wala, makakati mo yung wala na. Parating na yung party drugs ko sa Manila. Sino pala may-ari ng Sino ano yun? Si Colonel, sir, pero kung major ba sa Clarabal ang apelido? Clarabal? Pulis lang. O police. Saan kaya ano? Station po. Oo, kung saan may-ari o pinag-vlog lang. Ano yung panagbibigan? Saan man yan ba? Sa may magsaysay sir. Magsaysay. Bukod yung sa tanan siya. Yung giingon ni mo ba ginadunggo sa Samal? Sa Samal. Kay Florindo. Sa kay Florindo. Doon binabagsak. Si Florindo, siya mo bit ang taasan. Sa kuwan sa kaling sa Sumifro. Di ba siya may nanghawak ko sa mga salingan? Kaya kasi ako na mong may kay mostly sa mga among mga grupo. Yung mga ano vendor talaga. Sabi nga nila, gabing-gabi nga eh. Yung one time, nandiyan pa sa Duterte. Diba? Hindi mo pinicturean. Kung binarila ko. Nandun sa akin. Inaabangan nila yung dadaong na may kargang ano. Kaya, Paul yan o si... si Duterte mismo. Kaya nga sabi nga, yung isang example niya, kahit ano nangyari nila, buto. May nakakita sa Gusto nga sana namin yung picture. Wala. Pero andun ka. Andun ka sa ano. Nandun doon ang parang... Okay. Pero akin may mga picture pa dyan. Mga okay pa kayo doon. Meron. Pwede na. Maalala ko lang kasi ang Sumipro. Sige. Ladies and gentlemen, we would like to welcome, this is a special episode and edition of AFP-PNP Press Corps of Mindanao, and we will allow her, si ma'am, to introduce herself. Yes, ma'am, she's the one who claimed na nabayaran, planong bayaran to execute an affidavit against PRRD. Ma'am, please introduce first yourself. Good morning. Ako si Guillermina Arcillas. At ako yung pinuntahan nila para mag-reveal regarding sa pagpanira sa ating kay PRRD. Actually, before siguro mga 2015 pa, nag-support din ko kay Presidente Duterte. But excuse me, can you say in Tagalog, ma'am? sige. Yes po. Noong 2015, talagang sumusuporta po ako kay Presidente Duterte. Kaso merong mga pangyayari na merong isang
pinalapit ko sa kanya, actually hindi sa akin, na nasaktan kasi ako at napahiya ako. Kaya yun ang dahilan kung bakit sumuporta ako sa Liberal Party. At isa pa, malaking influensya din yung family ko. Pagkatapos po noon, nung eleksyon, nakita ko po kasi, I admit na para akong kung sa Tagalog pa is, mabilis ang pera. Meron kasi nagsabi sa akin, magsalita ka lang ng hindi maganda party kay Presidente Duterte para manalo. Mabilis ang pera. So, I admit na maraming nagpapadala ng pera, no? Para lang magsabi ako na kung ano-anong paninira sa ating sa kay PRRD. And then, after election, marami akong pagtatampo rin, no, yung sinabi ko kanina. And after nung election, ganun pa rin, no? Kasi ang gusto kong marinig sa kanila is yung sabihin nila sa akin na regarding sa AGK. But sabi nila, ngayon na nakaupo si PRRD, wala na daw silang power. So after no, marami silang inuutos sa akin na ipashare kasi mas mapapaniwalaan daw ako kasi andito ako sa Davao. At saka isa pa, related ako sa isang city councilor. Pwede hindi ko na munang ipangalan, no? Related ako sa isang city councilor at nakita nila na meron akong number ni Sir Bongo. At saka malaking influensya rin yung family ko kasi meron akong mga iilan sa mga relative ko is running under Liberal Party din. I admit na hindi kasi hindi naman maganda yung ko talaga, record ko, no? Kasi actually ngayon may text nga si Senator Trillanes sa akin. Mamaya ipapalabas ko, no? Na tinatakot nila ako. But noong July, meron kasi akong picture na nasagap sa Google na nandun si Presidente Duterte at saka si Bong na meron siyang dalang baril. So, finorward ko sa kanila, by Mayra Cateneo, sinabi niya sa akin, sabihin mo na nawitnessan mo yan. Tapos maghahanap tayo na kasi kailangan talagang mapababa si Presidente Duterte dahil ang words talaga nila is walang power. Actually, yung si Mayra Cateneo, for how many times, talagang nagpapadala talaga siya ng pera. So, tao lang rin ako, yung sa Bisaya pa, bugoy po. I was a black sheep of my family, no? Mo na yung black sheep, pang panakot sa akin ngayon ni Father Alejo na hindi ka papaniwalaan kasi dahil sa record mo. So sagot ko naman sa kanya, kung ganun talaga yung record namin, ganun rin ang record ni Motabato, ganun rin ang record ni Las Cañas, bakit ka lumapit sa amin? Kaya mo kami nilapitan dahil inisip mo, madali lang kami makuha sa pera. So after nun, itong si Father Alejo nag-contact sa akin dahil lahat naman ng kasama ko sa Liberal Party na supporters may number sa akin. Tumawag si Father Alejo, ang sabi niya talaga sa akin na mas kumbinsido ako dahil sa related ako sa isang city councilor dito sa Davao dahil makita nila sa Facebook ko na may mga picture ako kasama ko si city councilor. So naghahanap sila na mas credible pa na makakasira talaga sa ating presidente. So, after nun, September nun siya, no, September, tumawag to si Father Alejo sa akin. I-deny niya man o hindi, no, kaya meron silang mga text na matatalo daw ako dahil ako bad record sila, mga Ateneans, mga professional. So, sabi ko okay lang as long as I reveal the truth. So, pagdating po doon, no, sa pagtawag niya sa akin, sabi niya pupunta kami diyan, ito yung sasabihin mo. So, every time na meron silang ipagawa sa akin, talagang sila sa itong sabihin mo, mag-text ka sa akin ng ganito ganyan, i-forward mo sa akin para kung hindi kayo babaliktad. So, pagkatapos noon sa aming usapan, no, nila Father Alejo, na-meet ko ito si Father Alejo, si Attorney Sabio, si Junel, sila po ang nakipag-usap sa akin regarding na mag-witness ako sa ating presidente. Openly, sinabi nila sa akin,
na bulag na daw ang tao, hindi na masira si Duterte, si Presidente Duterte sa IGK. So ang inisip nila is ang illegal drugs naman daw po. So nung time na yun, na-curious ako kasi inaamin ko, no, hindi ko naman sinabing magandang record ko. Talagang after noon talaga, binabaan ako ni Father Alejo na may sobre na 20,000 doon sa upuan ko. So, ako naman, nadala naman ako kasi medyo notorious din. So, sinakyan ko na lang rin kasi kada salita, pera, tapos minsan nilalagay pa sa, sa yung mga tissue kung saan kami kumakain. So, nung September, tapos October, pagka November, bumalik pa rin si Father Alejo sa amin, sa bahay namin. Binigyan na naman ako ng pera. Nung November kasi, ganito po yung nangyari doon. Ang gusto mangyari ni Senator Trillanes, tatawag ako sa kanya, ito ang sasabihin mo, i-record ko sa CP. Yun din ang ginagawa niya kay Motabato at sa kay Trillanes para daw walang ligtas. So every time na ito tatawag ako sa ito ang sasabihin mo, ganito, ganyan, ganyan, tatawag ako ulit. So nire-record nila sa audio kung ano yung pinagsasabi namin. Kaya para matakot kami na bumalik na daw. So at that time, doon na nag-first na meron silang pinadala sa akin na draft na affidavit. Nung time na yun, na-shock ako sa affidavit kasi una-una, yung may relasyon daw yung yung si City Councilor at saka si PR Arday. And then ang worst is nakita ko na mayroong drugs na ini-involve nila si Presidente Duterte. So nagtanong ako, bakit may drugs? Kasi nga daw, hindi na daw maniniwala ang tao sa IGK. So dapat yung drugs naman. First drug, sabi niya, ito nga, ipapasa ko sa'yo, mamaya na, ipapa-approve ko muna kay Senator Trillanes at saka kay Senator De Lima. Tapos pangalawa, hindi, uulitin ko na naman, second draft na naman, hanggang nag-third draft, fourth draft, and then nag-decide sila na pumunta daw ako ng Maynila. Nandito yung mga forward sa akin ng yung back and forth na mga yung pamasahe, papuntang Manila, at saka yung ticket ko na nung December, yung pagpunta ko ng Manila rin. Pagdating doon sa Manila, doon sa may forum, nakita ko to si Las Cañas. Sa kanilang forum, makikita mo sa aming pag-uusap, never sila nagsalita na mga kundi sabihin nila, hanapan natin yung paraan na bumagsak yan. Actually, may text pa nga si Atty. Sabio nga, yung yung testimony mo, muhagsa mo, in Bisaya pa, muhagsa lagi na si Presidente Duterte, anak. So, katong time na to, nakuyawan ako kay, kanang nakasabot di ako libel o kanang kuan, forgery. So, nangita ko paagi, kay dili man po nila, ayaw nila akong pauwiin dito sa Mindanao. So, mahanap ako ng paraan, sabi ko, bago ko yan pirmahan, bago ko yan uwi muna ako dahil gusto ko, kasama ko yung mga kasamahan ko, which is wala naman akong kasamahan. At ang reasons kung bakit pumasok ako sa kanila, dahil gusto kong malaman kung ano talaga ang meron sa grupo ni Senator Trillanes. So, pagdating doon sa noong December, andun ako, pinatira nila ako sa isang kumbento sa Madre, sa May Makati, sa Canusian Sister. Bago nila ako pinadala doon, kinausap nila ako, huwag kang makikipag-usap. Pagdating mo doon, ito ang sasabihin mo sa kanila. So, pag-abot dito, yun na rin ang sinasabi ko kasi kada salita, ganun kada salita, ganun. So, tao lang tayo, minsan, sige maglaro. Sa isip ko lang, sige maglaro tayo. So after ng Canusian kasi, nung nalaman nila na meron akong kinakausap na isang Madre doon, natatakot sila na makipag-usap ako doon sa ibang Madre. So nilipat naman nila ako doon sa Holy Spirit na na kumbento. So doon, binawalan talaga akong makipag-usap na kahit kanino. Merong conference room doon na every time na magdi-discuss kami regarding sa namin sa affidavit, doon kami sa conference doon sa Holy Spirit, doon sa may Betego, merong eskwelahan doon at the same time, doon merong kumbento doon ng mga Madre. So, yung affidavit namin, umabot ng ilang draft kasi pinapacheck pa ni Atty. Sabio doon kay Senator Trillanes at kay Ma'am De Lima kung ito okay ba ito, kung ano pa ang idadagdag. So, at the time kasi,
December 6 kasi ako pumunta doon. Bumalik na, no? Actually, bumalik na ako doon. December 4 noon, na-meet ko yung mga tao na na-forward ko na matulungan sa office ni President PRRT. So, yumakap sila sa akin, sabi niya, alam mo ma'am, natulungan talaga kami at yung mga anak ng kapatid ko nandun sa foundation niya at napakaganda ng mga sitwasyon. So, parang akong nakonsensya. Sabi ko nga sa sarili ko, wala pa akong ginawang mabuti sa buhay ko. Pero for the first time lang sana, makagawa lang naman sana ako at may pagmalaki ako ng aking mga anak. So, atong December, no, actually December 23 na lang ko, December 23 talaga ako nakaalis kasi talagang pinipigilan nila ako yan, pirmahan mo yan kasi ganito ganyan. So humahanap ako lahat ng excuse ko na hindi ko siya mapirmahan kasi pag nakita niyo po ang affidavit na nandito po sa akin, na finorward ni Attorney Jude Sabio sa mismo email ad niya, ang daming kasinungalingan at saka masyado na rin nakakatakot. So, pagkatapos nun, meron pa mga advice sa mga biyanan ko at saka yung mga close friend ko from diri po sa Davao na huwag kang magpapadala. Isipin mo na lang kung gaano kabait yung ating presidente. So, after nun, sabi ko, sige lang kasi, actually, na-expire rin kami sa kabila. Sabi ko, at the right time, gusto ko, makahanap lang ako ng ebidensya. Mag-judge lang kayo kung napirmahan ko yung affidavit. Pero never kong pinirmahan ang affidavit at gusto ko rin dumating ang time na isiwalat ko ito